Hindi takot si John Mark kay Bol Bol sa PBA at si Bol Bol mismo humingi ng respeto sa kanyang pangalan. Kung mahilig ka sa ganitong kwentuhang PBA, pindutin na ang subscribe at samahan mo ako sa bawat mainit na usapan dito sa channel. Let's go! Isa ito sa pinaka-inaabangang eksena sa Anli Height Import Conference, mga idol, ang banggaan ng 9-time PBA MVP na si John Mar Fajardo laban sa 7 feet 3 inches NBA caliber import ng TNT na si Bol Bol. Lahat nagtatanong, kakayanin ba ni John Mar ang haba, bilis, at skillset ni Bol Bol o may sorpresa na naman ng Kraken? Ayon sa ulat ng One Sports, nagsalita na rin sa wakas si John Mar tungkol sa pagdating ni Bol Bol sa liga, at aminado siya, maraming mahihirapan dito, hindi lang ang San Miguel, lahat. Pero isang bagay ang malinaw, hindi raw siya natinag. Unfazed, simple magsalita si John Mar, pero alam mong may iniisip na yan, hindi yan papasok sa laban ng walang plano. Sinabi pa nga niya, hahanapan nila ng paraan para ma-stop si Bol Bol. At kapag si John Mar ang nagsabi ng hahanapan ng paraan, ibig sabihin, may strategy na umiikot sa isip niyan. Ngayon, pag-usapan natin ang chess math, hindi lang ito John Mar versus Bol Bol. May alas ang San Miguel, at isa sa pinakamabigat nilang baraha ay ang kanilang defensive monster na import na si Marcus Lee. Athletic, physical, may haba, may depensa. Tanong ngayon mga idol, kaya bang pigilan ni Marcus Lee ang tinaguriang Dark Knight ng TNT o masyadong unique ang laro ni Bol Bol para basta ma-neutralize? Dahil aminin natin, si Bol Bol hindi lang basta matangkad, marunong mag-dribble, kayang tumira sa labas, may touch, may finesse, hindi siya traditional center, at dito papasok ang adjustment game. Kapag lumabas si Bol Bol sa perimeter, susundan ba? Kapag nag-switch, sino ang tatapat? At kapag na-mismatch si John Mar sa open floor, paano ang help defense? Ito ang mga tanong na sasagot ang aktwal na laban. Pero habang mainit ang usapan sa court, may isa pang issue na umingay sa social media, ang pangalan ni Bol Bol. Marami sa atin, aminado, napapangiti o napapatawa sa pangalan niya, pero nagsalita na rin mismo si Bol Bol tungkol dito. At malinaw ang paliwanag niya. You know that my culture is very common for people to have the same first name and last name. That's why I was named Bol Bol. Sa Sudanese culture nila, normal ito, hindi biro, hindi katatawanan, isa itong tribute sa pamilya, isang paggalang sa legacy ng kanilang angkan. Sa Pilipinas, iba ang dating, pero sa kultura nila, respeto yon, kaya siguro okay lang magbiroan online, pero pagdating sa arena, sa personal, sa harap ng tao, respeto pa rin bilang atleta at bilang tao. Sa totoo lang mga idol, mas magiging maganda ang liga kung ang focus natin ay ang laro. Sa totoo lang mga idol, mas magiging maganda ang liga kung ang focus natin ay ang laro. Dahil kung titignan mo, napakalaking oportunidad nito para sa PBA. Isang 7 feet 3 inches NBA level talent laban sa pinakadominanteng bigman ng liga sa nakaraang dekada. Ito ang klase ng matchup na bihira mong makita, ito ang laban na pwedeng magbago ng narrative. Hindi ito takutan, hindi ito pangalanan, ito ay pride, adjustment, strategy, at puso. Ngayon, kayong mga idol, sa tingin nyo, sino ang magkakalaman sa banggaan na ito? May sagot ba ang Kraken o uusad ang haba at skill ni Bol Bol? At pagdating naman sa pangalan niya, ano sa tingin nyo ang dapat itawag para hindi bastos pakinggan pero may respeto pa rin? Join the conversation, mag-comment lang sa ibaba, at kung gusto mo pa ng mas marami pang kwentuhan tungkol sa PBA, NBA, at lahat ng mainit sa mundo ng basketball, this is Race Hoops Universe. Hanggang sa susunod na kwentuhan.